So, update lang sa hydroponics na ginagawa nating project. So, meron tayo ditong natapos na natin yung pH sensor, pero testing lang to. So, ito yung temperature sensor natin. So, DS to. DS18B20. Meron tayong driver niya. Pero kung wala kayong ganito, pwede namang 7.k ohms resistor. Pero mas maganda yung may ganito. Okay, so ayan yung sensor natin. Yung connection niya nandito sa program. So ilalagay ko rin naman doon sa may description na ayan lang naman yun. So madaling sundan, pati yung library kung ano kailangan mong gawin. So nilagay ko na dyan para pagka-copy paste mo, susundan mo lang yung connection na ganyan. So ito yung ating temperature, tapos yun yung ating ESP32. So nakikita mo dito 28 point something, 28.5 Celsius, may Fahrenheit dyan. So ayan, pag nilagay natin sa tubig yan, of course. Ayan. So of course, hindi ko alam kung iba yung temperature ng tubig. Yun, nag-iba yung temperature ng tubig kasi nga dito kasi is konti lang yung molecules, kaya medyo malamig siya. Doon is medyo yung molecules niya is medyo dikit-dikit ng konti compare sa gas, kaya mas mataas kasi nagko-conduct ng mas conductor ng heat yung tubig kaysa sa surrounding or atmosphere, di ba? So ayun yung ating project. So for now, testing muna tayo ng mga parts, tapos like for example itong this one. So meron ako dito ang filter. Ayan, ito siya. So susunod natin ito, kontrolin natin gamit yung MOSFET transistor. Bakit hindi relay, bakit MOSFET yung gagamitin natin, i-explain ko. Okay, so yung kabuuan to, mga testing part, tapos yung pagbuo niyan, i-video ko rin naman. Pero pag gusto niyo ng formal na tutorial, mag-comment na kayo na gusto niyo, tapos i-screen record ko, tapos turuan ko yung kung paano pinagsasama-sama yung testing ng pH sensor, yung temperature sensor, pump motor, water level. So madali lang naman yung mga ito. So ang medyo mahinap kasi yung logic niya, kung paano siya nagwo-work, yung mga LCD natin whatsoever. So ayun yung ating temperature, nagwo-work na siya. May temperature na tayo, may pH na tayo. Ano ba bang kulang? So yung kukontrolin natin yung water level. Siyempre control dapat yung water level. Tapos siyempre sa mga hydroponic, like for example yung mga lettuce, kailangan control yung temperature. So we have this pampalamig tsaka pampainit. Okay, so yung both side dito is heater tsaka cooler. So pwede natin gamitin to. So to create cold water, tapos isi-circulate natin sa pump. Siyempre bago pumasok yun sa pump, kunin natin yung sa tank niya, tapos ipapadaan natin sa filter, tapos dadaan siya sa cold side or hot side, tapos ibabalik niya ulit sa tank para yung temperature dyan magbago. And same din naman sa pag pH niya nagbago, so kuha tayo sa sub-tank natin na neutral na tubig, i-drain natin yung sa tank na ginagamit or utility tank, i-drain natin habang pinupunan siya ng neutral na tubig para ma-neutralize yung pH ng, 'di ba, ng water na yun. So everything is controlled, even the UV light na gusto ng, kung gusto mo indoors, 'di ba? So kailangan mo ng UV light. So kayang kontrolin 'yun, kaya nating i-mimic yung sun. Hindi yung artificial sun na nuclear fusion, hindi yun. I mean yung sunlight lang niya, yung ilaw na kailangan ng plants na itatanim mo. So yan, sabi ko, yung kabuuan nito hindi ko ipopost, pero yung process ipopost ko, like kung paano ko tinetesting, paano ko binubuo, paano gumawa ng PCB, ipopost po natin yan. Alright, so yan muna for now, and once again, employed from Spec Technology. At kung gusto mo magpagawa ng ganito, may thesis kang ganito, hindi mo naintindihan, hindi mo alam kung paano gawin, so you are in the right place. So pwede kitang i-tutor, or pwede kong ako mismong gumawa, pero of course hindi lang basta gagawin ko yun. At the end of device, bago ko ibigay sa iyo yung device na pinapagawa mo sa akin, kailangan matuto ka. So mag-aaral ka sa akin, tuturuan kita from the scratch hanggang mabuo yung thesis na yon or project na yon, para meron kang confidence para i-depends yan. Alright?